Abba, Father, Daddy, Tatay. Salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin. At sa umagang ito, sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, hayaan po ninyo, Ama, na patuloy naming maramdaman ang inyong pagmamahal. Lord, alam namin kumisan puno na yung isipan namin ng iba't ibang kapahayagan ng pagmamahal. Pero kulang kami sa karanasan. Kaya sa umagang ito, Father, ito po yung punuin ninyo. Fill us with your love. Allow us to experience more and more and more of your love for us. Dahil doon po kami kulang. Doon po kami kulang. Kaya pala sinabi ng Panginoong Hesus, makamtan man namin ang kayamanan ng buong sanlibutan, ngunit mapahamak naman kami. Bakit kami napapahamak? Kasi kulang kami sa pagmamahal. Kaya punuin mo po kami sa umagang ito. And Lord, gamitin mo po ako. Kaya yung pagmamahal mo, Lord, patuloy mong pag-umapawin sa aking buhay so I can share your love to others. Hindi po dito, kundi dito. So, Father, Aba, selyuhan mo po ang lugar na ito ng banal na dugo ni Kristo. At habang ang lugar na ito ay siniselyuhan ng banal na dugo ni Kristo, ang aming mararanasan na yung pagmamahal mo. And inaatasan po namin ang iyong mga anghel. We command your angels right now in Jesus' name. Surround this place. Remove everything that is not love. Tanggalin ninyo sa aming kalagitnaan ang lahat na lahat na hindi nakaugnay sa pag-ibig. Thank you, Father God. Thank you. So, Father, continue to use me. Fill my mind with the mind of Christ. Fill my heart with your love. And let the Holy Spirit continue to minister to us this morning. Father, Lord, wala pong hindi nyo kakatagpuin. Everybody, Father God. Especially po yung mayroong pagkauhaw o mayroong kakulangan sa pagmamahal. Thank you po. Salamat po. Sa iyo po, Ama, ang papuri, pagdakila at pagluwalhati sa makapangyarihang pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, yung focus ng messages this Lenten season o sa panahon ng Kwaresma ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kasi yun naman ang buod ng kung bakit nandito si Jesus. For God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So mga kapatid, hindi lang sa tao, kundi maging sa creation. Okay? Kasi yung napakagandang nilikha ng Diyos nasira. Bakit? Mali ang management. Bakit naging mali ang management ng tao?
Kasi nawala ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Kasi kung babalikan natin yung creation story, di ba, Genesis 1:26-28, sabi ng Ama, sabi ng Ama, likhain natin ang tao sa ating larawan, sa ating wangis, at sila ang mamamahala sa sanlibutan. So, anong punto mga kapatid? Kanino ipinagkatiwala ng Diyos itong sanlibutan na Kanyang nilikha? Sa mga tao na nilikha sa Kanyang larawan. Malinaw yun eh. Kung babalikan natin yung layunin ng Diyos sa tao, likhain natin ang tao sa ating larawan, sa ating wangis. Sa English, let us make man in our own image and let them have dominion over all the earth. At sila ang mamamahala. So ang punto mga kapatid, dahil nagkasala ang tao, nawala yung connection niya sa Diyos, nawala yung pag-ibig ng Diyos sa Kanya, nawala rin yung pag-ibig niya sa sanlibutan. So, imbis na i-manage ng tao ang sanlibutan, nasira ng tao ang sanlibutan. Bakit? Hindi ayon sa plano ng Diyos ang mga ginagawa. So, kaya nga, dahil mahal tayo ng Diyos, o mahal ng Diyos ang sanlibutan, nais niya i-restore yung Kanyang image sa atin. And we praise God. Bakit? Nire-restore yun ni Lord sa pamamagitan ni Jesus. Diba? Dahil si Jesus ang taong nilikha sa larawan ng Diyos na kailanman hindi nagkasala. Kasi yung unang tao nagkasala. At kukunin ko po dito kasi karaniwan, pag nabasa natin itong Luke chapter 15 verses 11 to 32, ang title, The Prodigal Son, ang alibughang anak. Okay? Pero dito sa bagong salin, ang dalawang anak. Okay? Pero kung titingnan natin mga kapatid, masyado tayong nakapokus doon lang sa bunsong anak. Pero sa kabuuan po ng kwento dito sa Luke chapter 15 verses 11 to 32, yan. Ito po yung pag-aaralan natin for 3 Sundays. Okay? Dahil meron poong 3 kapahayagan dyan patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Unahin natin yung bunsong anak. Sa susunod na linggo, yung panganay na anak. At sa huling linggo ng March, yung tatay naman ang pag-usapan natin. Dahil lahat yan, meron tayong magandang makitang katangian ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi mga kapatid, kwento ni Jesus, pero, thank you, Abba. Sa totoo lang mga kapatid, ito'y kwento nating lahat. Kwento ng lahat ng tao. Okay? Kwento ni Jesus patungkol sa isang anak, pero ang totoo, kwento natin itong lahat. Kasi lahat tayo naging alibughang anak. Marahil yung iba, alibughang anak pa rin sila ngayon. Okay? Sila yung bunsong anak. Okay? At kuminsan, maaring tayo pala yung panganay na anak. Hindi lang natin nakikita. Okay? And maybe, maging katulad din naman tayo ng tatay kung paano natin ipinapakita ang ating pagmamahal sa ating mga anak o kaya sa ibang tao. So, focus muna tayo ngayon sa umaga dun sa bunsong anak. Kaya ang pag-aaral natin hanggang verse 24 lang. Okay? Kasi andun yung kwento ng bunsong anak. And I pray, habang pinag-aaralan natin, may mga tanong ako nilagay mga kapatid. Tanungin natin sarili natin. Habang minimeditate natin yung mga questions. At halaan natin ang banal na spirito ang maglagay sa ating isipan. O kaya ay gumising sa atin. Ay, ako pala to. Kasi ganun ako. Okay. So, let us just allow the Holy Spirit to minister to us through this message sa umagang ito. Okay? So, may kwento si Jesus. Ang kwento niya,
tungkol sa isang tao at may dalawang anak. So, it's a family. Tama? Kasi may tatay, may dalawang anak. Hindi lang nga sinama sa kwento yung nanay. Maaring wala na yung nanay, o kaya wala naman siyang part doon sa kwento, kaya hindi na sinabi. Okay? So, ano po yung makikita natin? Okay? Merong bunsong anak. Tanong, ano ang ginawa ng bunsong anak? Ano yung kanyang pinili? Ang sabi sa kwento, malinaw. Yung bunsong anak, minsan lumapit sa kanyang tatay, ang sabi niya, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang bahagi o ang mamanahin ko. Wala pala yung bahagi. Ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Okay? So, yun ang punto. Lumapit yung anak sa ama at kinuha na niya yung bahagi ng kanyang mamanahin. So, ang punto mga kapatid, sabi, ano yung kanyang ginawa? Okay. Tanong, para sa kanya ba yung hinihingi niya? Para sa kanya naman, di ba? Kasi mamanahin niya yun eh. So, karapatan niya yun. Kasi alam niya, sa kayamanan ng kanyang tatay, meron siyang bahagi. At ang hiningi naman niya, yung bahagi lang niya. Sabi, karapatan ko yan, akin yan eh. O kaya yung tatay, anong ginawa? Binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. So dahil alam niya, ay, para naman talaga sa anak ko to eh. O sige anak, o ito na yung bahagi mo sa kayamanan ko. So, yung sabihin, dahil mahal ng tatay yung anak, okay, at alam niya man niya na para sa kanya yon, so binigay na niya. Okay? So, walang reklamo ang tatay. Bakit? Anak yung humingi eh. Anak yung humingi. So, ang punto, dahil mahal na yung anak niya, binigay na niya. Okay? So, ibinigay ng tatay. Yung para sa bunsong anak. So, isang tabi muna natin si tatay. Ngayon, malinaw diyan mga kapatid, pagkalipas ng ilang araw. So, hindi ibig sabihin, ngayon niya hiningi, ngayon ibinigay sa kanya ng tatay niya yung kanyang mamanahin, nung araw ding yon ibinenta niya yung binigay sa kanya. Hindi. After several days. So, ang punto, mga kapatid, andun siya, ine-enjoy niya yung kayamanang ibinigay sa kanya ng tatay in the presence of his father. Kasama niya yung tatay niya. At marahil, nakita ng tatay yung reaction ng bunso. Yes, ang yaman-yaman ko na. Yes, ang dami kong ari-arian. So, tuwang-tuwa yung tatay dahil nakikita niya masaya ang kanyang anak. Okay? Kaya lang, after ilang araw, siguro napag-isip-isip nung anak, paano ko i-enjoy ito? Puro baka, kambing, kalabaw. Anong gagawin ko dito? Napakadami. So marahil may nag-udyok sa kanya, ibenta mo na lang. Okay? Kasi bunso, hindi natin alam kung ilang taon. At marahil may nag-udyok sa kanya, ibenta mo na lang yan, magiging pera yan. Pag pera na yan, marami kang pwedeng gawin. Okay? So itong bunso, nakinig dito sa nag-udyok sa kanya na ibenta. Okay? Kasi nga naman, biruin mo, araw-araw mag-aalaga ka niya, ang dami mong aalagaan. Okay? So, ginawa ng bunso, sabi doon sa kwento, pinagbili yung kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. So, ang punto mga kapatid, okay lang. Okay? Naibenta mo yung mga ari-arian mo, at least may pera ka, pwede mong i-save sa bangko. Kaya lang, siguro yung nagbubulong sa kanya, madami ka ng pera, mag-enjoy ka naman. Okay?
Pwede kang pumunta sa malayo, mamasyal ka, mag-around the world ka. Okay? Kasi ang dami mong pera. Enjoy mo yung perang yan. So, ang punto, itong si Bunso, dahil kulang pa sa kaisipan, hindi nagtanong kay tatay, Tay, pinagbili ko po yung binigay niyo sa akin eh. Kaya lang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Okay? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Okay? So, hindi siya nakinig kay tatay. Kasi hindi siya lumapit kay tatay para tanungin si tatay kung ano ang magandang gawin niya doon sa kanyang kayamanang ibinigay ng tatay niya. Bagkus, nakinig siya sa ibang tao. So, yun na punto. Hindi natin alam kung sino. Okay? Pwede rin daw. Thank you. Okay, pwede din yung kuya niya nagsabi sa kanya. Hallelujah. Thank you. Pwede rin yung kuya niya. Okay? Oh, kinuha mo na pala yung bahagi ng iyong mana kay tatay. Anong gagawin mo dyan? Dami-dami yan. Pagbili mo na lang yan. Pagkatapos, pag napagbili mo na, sige mamasyal ka. Enjoy mo yung ano. Thank you po. Okay? Bakit? Maaring merong hindi magandang kaisipan si kuya sa kanya. Okay? That's for next Sunday. Thank you po. So ito punto. Okay? Mali siya. Hindi natin alam kung nagpaalam siya kay tatay. Malamang hindi. Okay? Hindi siya nagpaalam. O kaya kung nagpaalaman siya, hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. At hindi niya sinabi na dala-dala niya lahat ng kanyang kayamanan. Okay? So ang punto mga kapatid, siya nagpunta, nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buong niyang kayamanan at dooy nilistay na lahat sa diwastong pamumuhay. So ang punto mga kapatid, mali yung tinig na kanyang sinunod. Okay? Kaya siya umalis sa bahay. At mali marahil yung pinayo sa kanya, kung sino man yun, na magpakasaya ka. Total, ang dami mong pera. Okay? Sinunod lang niya. Okay? So ang punto, dahil hindi niya ipinaalam sa kanyang tatay, okay, at hindi alam ni tatay kung saan siya pupunta, at hindi alam ni tatay kung anong gagawin niya sa kanyang kayamanan, nangyari, sabi, nilustay sa diwastong pamumuhay. So minsan mga kapatid, ganun tayo. We want to be independent. Gusto nating maging malaya sa ating tatay. At hinayaan naman tayo ng ating tatay. Okay? Bakit? Gusto niya maging masaya tayo. Okay? Walang masama doon. O anak, tay, mag-around the world ako. Total. O sige anak, enjoy yourself. Pwede naman ganun sabihin ng tatay. Okay? Ang punto, mga kapatid, dahil hindi niya sinangguni ang kanyang tatay sa kanyang gagawin, maging nung nandoon na siya sa ibayong dagat, sa malayong lugar, mga kapatid, kung kani-kanino siya nakikinig, kung ano ang gagawin niya doon sa kanyang kayamanan. At alam naman natin, karanasan natin yan dito sa sanglibutan. Yung ibang tao, kapag nakita, uy, ang yaman nito, makikinabang ako dito. So, bibigyan tayo ng payo, sasabihin tayo, kausapin tayo, with the intention na sila makinabang doon sa kayamanan. At marahil ito ang nangyari sa bunsong anak. Okay? Kung kani-kanino siya nakikinig, kung ano ang gagawin niya, until such time na malayan na, wala na pala akong pera. Naloko na pala ako. Dahil nakinig ako kung kani-kanino, kung ano ang gagawin ko sa dala-dala kong kayamanan. Mga kapatid, uyugnay natin sa kalagayan ng napakaraming tao.
Ang tao nilikha sa larawan ng Diyos. Okay? So, ang punto, andun na si Adan at si Eva sa hardin ng Eden. Okay? Nandun naman, nakakausap nila ang Diyos kasi bumababa ang Diyos eh. Okay? Nakikipag-usap ang Diyos sa kanila. Pero nung time na wala ang Diyos, eto na, merong ibang tinig silang narinig. At ang sabi ng tinig, okay, totoo ba na pinagbabawal sa inyo na kainin lahat ng puno, ng bunga ng puno? Hindi naman, sabi ni Eva, maliban sa isa. Kasi pag kinain daw namin yan, binawakan man lang namin, mamamatay kami. Ano sabi ng ahas? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kasi pag ikaw ay kumain yan, magiging katulad kayo ng Diyos. Malalaman ninyo kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Okay. So, ginawa ng babae, kinain. Sarap. Hindi naman ako namatay. Binigyan niya yung lalaki, kumain din, hindi namatay. So, ano nangyari? Dahil nakinig sila sa ibang tinig, bukod sa tinig ng Diyos, napahamak sila. Ano ibig sabihin? Nandun sila sa lugar na kung saan lahat ng kailangan nila provide ni Lord, then all of a sudden, nandun na sila sa labas, na kung saan, ang sabi ng Panginoong Diyos, para kumain kayo, kailangan yung bungkalin ang lupa. Kailangan yung magtrabaho para kumain kayo. Okay. So, ang punto, mga kapatid, iugnay natin dito sa bunsong anak. Makikita natin, dahil nakinig sa hindi magandang tinig, okay, na ang payo sa kanya parang maganda, pero ang totoo hindi, naubos ang pera, naghirap. At gano'n ang naging kalagayan ng tao. Nandun na sa lugar na napakayaman, nandun na sa lugar na kung saan lahat ng kanyang kailangan ibinibigay ng Diyos, pero nais niyang maging katulad ng Diyos. Okay? Ang hindi niya alam, anak na siya ng Diyos. Anak na siya ng Diyos eh. Okay? Pero dahil dun sa tinig na yon, gusto mo maging katulad ng Diyos. Okay? So, nalinlang. At yun ang kalagayan ng maraming tao. Dahil nakikinig sa ibang tinig, nakikinig sa mga, hallelujah, Father God, nakikinig sa mga rebeldeng anak ng Diyos. Okay? Mas malalim na pag-aaral po yan, pero pag-aaralan natin. Okay, siguro by April, meron na tayong Sunday School. Ang pag-aaralan natin yung mga anak ng Diyos. Tinuro ko na ng papyaw sa mga kabataan yan. Bakit? Mga kapatid, basahin mo Genesis chapter 6. Meron dong mga anak ng Diyos na nakita nila, ang gaganda pala ng mga anak ng tao. So yung mga anak ng Diyos na yun, sinipinan ang mga babaeng magaganda at nagkaroon sila ng mga anak. Ano naging anak nila? Yung mga higante. Okay? So, yun. So, nasa Bible yan. Hindi lang pala si Jesus ang anak ng Diyos. May mga anak meron pang mga naunang anak ng Diyos. Si Jesus lang, natatanging anak ng Diyos. Okay? So, ang punto, mga kapatid, mas pinili niya pakinggan yung ibang tinig kung paano niya i-manage yung kanyang kayamanan kaysa sumangguni sa tatay niya at tanungin, Tay, paano kayo maman? Kasi gusto ko rin maging katulad mo. Di ba? So at least naturuan siya ng kanyang tatay. Okay. So ano sumunod na mangyayari, mga kapatid? Nalustay niya lahat ng kanyang kayamanan. Okay? So makikita natin dito, ano nangyari? Dahil nagugutom na siya, dahil dati sanay siya, ang dami kong pera, kain dito, okay, laging eat all you can, okay, sa Vikings, sa Yankee Mix, kung saan-saan man, merong mga eat all you can. Busog na busog siya. Pero all of a sudden, nagbago.
meron siyang pangangailangan na dapat matugunan. At dahil meron siyang pangangailangan, napilitan siyang magtrabaho. Napilitan siyang magtrabaho. Okay? At ang kahuli-hulihan na pinasukan niya, okay, yung pag-aalaga ng mga baboy. Okay? At ang sabi diyan, ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Biruin nyo, kahit na yung pinapakain na lang sana sa baboy, kakainin niya, mabusog lang siya, mapunan lang yung kanyang pagkagutom, gusto niyang gawin. Pero dahil doon sa kanyang kalagayan, may nangyari po. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. So nakita niya yung kanyang kalagayan kumpara sa kalagayan ng kanyang o ng mga alila ng kanyang ama. Mga kapatid, nawala na yung kanyang pagkatao. Nawala na. Na-realize niya yung kanyang kalagayan, pero ang nakita niya, mga kapatid, yung kalagayan ng mga alila ng kanyang ama. Nawala na sa kanyang isipan na siya ay anak ng kanyang ama. Sana pumasok sa kanyang isipan kung alam niyang anak pa rin siya. Dati, dun sa bahay namin, kung ano gusto kong kainin, pwede kong kainin. Di ba? Kasi ang isip mo sa sarili mo, anak ka. Kaya pagka meron kang problema sa bahay ng aking ama, madami kaming pagkain doon. Kung nagugutom ako, tatawagin ko lang isang alila, magdadala sa akin ng pagkain. Pero sa kanyang naging kalagayan, nawala na siya sa kanyang sarili. Hindi na niya alam kung sino siya. Nawala na sa kanyang isipan na siya ay isang anak at meron siyang ama na doon sa bahay ng kanyang ama, lahat ng kanyang pangangailangan kayang ibigay sa kanya ng kanyang ama. Ang naging kaisipan niya ngayon, kaisipan na ng isang alipin. Bakit? Nagtatrabaho na siya eh. Nagtatrabaho na siya. Dati hindi naman siya nagtatrabaho para kumain. Pero ngayon, para kumain, kailangan ko na magtrabaho. Kailangan ko mag-alaga ng baboy. Kaya nakita niya ngayon sa kanyang sarili, alipin na rin ako. Kaya ang naalala niya, yung mga alipin ng aking ama. Okay? Mga kapatid, yan po ang kalagayan ng maraming tao. Nawala yung identity natin kung sino tayo. Okay? Ang tingin natin, tayo'y mga tao lang. Ang nawala sa isipan natin, na tayo'y mga anak ng Diyos. Okay. At mga kapatid, yan ang ninanakaw ng kaaway sa isipan ng maraming tao. Mahirap ako. Trabahador lang ako. Okay. Ordinaryong manggagawa lang ako. Kasi nga, ginulo ng kaaway ang ating isipan. Ginulo ng kaaway ang plano ng Diyos sa tao. Kaya maging yung kanyang identity, yung kanyang pagkakakilanlan, nawala na rin sa kanya. At ito yung kwento, mga kapatid, ng bunsong anak. Sino na nga ba ako? Wala na yung identity. Okay. So mga kapatid, ang maganda, okay, kumilos ang Diyos sa kanyang isipan. Bakit? Ang sabi niya, okay, nag-isip na siya kung ano sasabihin niya eh. Ang ama o ang mga alila, di ba? Samantalang ako'y namamatay sa gutom. So mga kapatid, nagkaroon siya ng realization. Kaya lang, mali pa rin yung kanyang pag-iisip kung sino siya. Ang isip niya, alila na lang ako.
18. Okay, so sabi niya, Ama, so babalik siya sa kanyang ama. Sabi niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. Okay? So, hindi ko na po sinama yung verse 20 kasi yung verse 20, umalis siya, nagpunta na siya sa tatay niya. Okay? At inulit lang. Kasi yun ang laman ng isipan niya. Okay? Yun ang laman ng isipan niya. Pero mga kapatid, pansinin niyo, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Pinutol na siya doon ng tatay niya. Okay? Yung kanyang nire-rehearse sa kanyang isipan habang naglalakad, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Patawarin, hindi na po karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang po ninyo ako sa inyong mga alipin. Yun yung nire-rehearse niya. Yun yung laman ng kanyang isipan habang lumalapit siya sa kanyang tatay. Okay? Pero pagdating niya sa tatay, pinutol ng tatay. Hanggang doon lang sa, hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Period. So mga kapatid, pansinin niyo ang nagawa sa buhay ng batang ito. Ang naging isipan niya, hindi na ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lang ninyo ako isa sa inyong mga alila. Mga kapatid, ito yung katotohanan na maraming tao gustong lumapit sa Diyos. Pero ang kanyang isipan, hindi na ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Bakit? Kasi ang tinitingnan natin, yung mga kasalanan natin. Tinitingnan natin yung mga pagkakamali natin na kuminsan dahil doon sa ginawa nating pagkakamali, alam natin hindi na tayo tatanggapin ng ating tatay. Bakit? Kasi yan ang nangyayari sa mundo. Yan ang karanasan ng maraming tao. Pag meron kang nagawang hindi maganda sa pamilya mo, pagbalik mo sigurado, okay, iba na ang trato sa iyo. Iba na ang trato sa iyo. Kaya yun yung kanyang damdamin. Okay? Yun yung kanyang damdamin, mga kapatid. So, ano ang pagkaunawa ng anak niya sa kanyang sarili? Okay? Alipin na lang ako. Hindi na ako pwedeng tawaging anak. Magiging alipin na lang ako. Hindi na ako pwedeng tawaging anak. Magiging alipin na lang ako. So, pagka ganun ang isipan niya, anong tingin niya sa tatay niya? Tatay niya, malupit. Ang tatay niya, magagalit sa kanya. Ang tatay niya, galit sa kanya. Okay? So, yun yung kanyang kaisipan. Pero mga kapatid, tingnan natin. Okay? So, sa verse 20, mga kapatid, nung nagpunta na siya sa tatay niya, sabi, at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama, ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Iba ang tatay. Okay. Tanong, ganyan ba ang mga tatay natin? Sabihin natin siguro, hindi. Bakit? Kung minsan, alam natin, kapag uwi tayo ng bahay, halimbawa lang, curfew, anak, anong oras na? Di ba usapan, alas 6, dapat nandito ka na. Saan ka nang galing? Ang daming machine gun, ano? Okay? So, mga kapatid, kaya itong kwentong ito'y kwento patungkol sa ating amang nasa langit. Kung anong klase siyang tatay para sa atin. Bakit, mga kapatid?
Walang tatay dito sa lupa na perfect. Siya lang. Kaya nga, marami sa atin, mayroong mga, may mga karanasan na tila baga, kulang eh. Hindi ko nadadama yung pag-ibig sa akin ng tatay ko eh. Oo nga, pinapakain niya kami. Nasabihan, I love you. Paminsan-minsan, iyayakap. Pero, merong kulang. May kulang. O kaya, merong bahagi sa ating buhay na ang nakasakit mismo yung ating mga magulang. Okay. At yung mga sugat na yan, mga kapatid, nandyan pa yan. Nasa buhay natin. Kaya nga, kailangan natin ang pag-ibig na katulad nito. Bakit, mga kapatid? Kay natanaw siya ng Ama at ito'y labis na nahabag. Mga kapatid, nakikita tayong lahat ng ating tatay sa langit. Alam ng tatay natin sa langit yung pinagdadaan natin. Alam ng ating tatay sa langit na meron tayong hinahanap-hanap na uri ng pagmamahal na tanging siya lamang ang makapupuno sa buhay natin. Kaya nga, pinadala niya yung kanyang kaisa-isang anak. Bakit? Na yung pagmamahal ng tatay, makita kay Jesus at si Jesus naman maiparanas niya sa tao ang pagmamahal ng Amang nasa langit. Yun po ang kwento ng Kwaresma. Yun po ang kwento kung bakit si Jesus namatay sa krus. Kung bakit siya bumaba dito sa lupa na yung pagmamahal ng Ama ay maranasan natin sa ating mga buhay. Okay? So mga kapatid, paano tinanggap ng Ama? Punong-puno ng habag. Kasi malayo po natanaw na siya ng Ama at ito'y labis na nahabag. Okay, mga kapatid, merong isang pastor, ang illustration niya ganito, nung umalis yung anak, ano itsura? Siyempre, mayaman. Siguro naka-Amerikana, nakabarong. Okay, nung bumalik, ano itsura? Gusgusin, punit-punit ang damit. Okay, ang dumi, marahil yung buhok, sobrang haba na. Yung mga taong grasa kumisa na tinatawag. Pero mga kapatid, iba. Kapag ka ang Ama, alam niya, kahit anuman ang itsura mo, alam niya, anak ka niya. Tatakbo siya papunta sa atin para anong gawin? Yakapin at hinagkan. Bisan, imagine nyo, kadiri. Di ba, makita mo yung itsura, ang dumi-dumi, tapos yayakapin mo, hahalikan mo. Marahil sa tao hindi kayang gawin, pero ang ating Diyos, kaya niya. Bakit? Anak niya tayo eh. Anak niya tayo. Okay? Hinihintay lang niya na tayo'y lumapit sa Kanya. Okay? So, ano pinapakita, mga kapatid? Yung Ama punong-puno ng pag-ibig. Hindi na niya tinignan yung kalagayan ng kanyang anak. Hindi niya nakita yung itsura. Hindi niya nakita. Ang nadama niya habag. Ang nadama niya pagmamahal sa kanyang anak. Mga kapatid, ganyan ang kalagayan ng maraming tao hanggang ngayon. Nangangailangan ng pag-ibig ng Ama. Pero maganda mga kapatid, okay? Pero inyo, nirestore siya, di ba? Okay? Tinawag ng Ama yung kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit, isuot sa kanya. Okay, suot ka agad. Okay? Pansinin nyo, mga kapatid, gusgusin. Okay, madumi ang anak. Pero ang sabi ng tatay, madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya.
Suotan siya ng singsing at panyapak. Ano ibig sabihin? Mga kapatid, yung itsura ng anak, kahit madumi siya, ang sabi, suotan nyo ng magandang damit, isuot ang singsing. Ano ibig sabihin? Anak, kahit ganyan ang itsura mo, anak pa rin kita. Hindi totoo yung sinasabi mong hindi ka na karapat-dapat na tawaging aking anak. Kahit madumi ka, kahit may kasalanan ka, kapag ka lumapit ka sa akin, anak pa rin kita. At yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi na niya titingnan kung anong kalagayan natin. Kasi ang nag-uumapaw sa Kanya, hindi ito, kundi ito. Kumisan kasi sa tao, ang nag-uumapaw, yung laman ng isip. Bakit? Itong anak kong ito, kinuha yung yaman ko. Itong anak kong ito, nilusta yung kayamanan niya. Tapos ngayon, babalik-balik siya. Anong klase kang anak? Yun ang laman dito. Pero ang laman dito, ang mahalaga. Habag, pagmamahal, at awa sa isang anak na matapos lumayo ay nagbabalik sa Kanya. Kaya nga ano sabi? Okay? Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala ngunit nasumpungan. It doesn't matter ano ang naging buhay natin sa harap ng Diyos. Ang mahalaga, nakikita niyang lumalapit tayo sa Kanya. Bumabalik tayo sa Kanya para marinig natin una, maranasan natin yung Kanyang yakap, maranasan natin yung Kanyang halik, at maranasan natin tayo'y Kanyang mga anak. Sabi, okay, at sila'y nagsaya. Okay? Ngayon, tanong, balik natin yung bunsong anak. Mga kapatid, isip niya, magiging alila na lang ako, hindi na ako karapat-dapat na maging anak. Pero all of a sudden, naramdaman niya yung yakap ng kanyang tatay, naramdaman niya yung halik ng kanyang tatay, isinuotan siya ng magarang damit, kahit gusgusin siya, kahit ang dumi-dumi niya, hindi pa siya naliligo. Sinuotan siya ng singsing, sinuotan siya ng panyamak. Pagkatapos, nagpapatay pa ng matabang guya. Tapos nag-celebrate sila, nagkaroon ng party. Mga kapatid, isipin natin, anong nangyari sa isipan ng bunsong anak? Ano kaya ang naramdaman niya doon sa mga bagay na yun? Okay? Kasi prepared ka, nababalik ka, iniisip mo, ano kaya ang papagawa sa akin ng tatay ko? Kasi alila na lang ako. Siguro ako mag-aalaga ng baboy kasi yun eh, karanasan ko. Okay? Pero hindi. Nabaligtad. Nabaligtad, mga kapatid. So, biruin nyo yung laman ng isip niya. Dati, alila na lang ako, alila ako. Pero nung naramdaman niya yung yakap, yung pag-ibig ng kanyang tatay, ay anak pala ako. Anak pala ako. Okay, mga kapatid. At yun yung gustong iparanas ng ating mga ama sa atin. Marahil sa mga magulang natin, hindi natin naranasan yon. Pero nais ng Diyos na tayo'y makaranas na anak pala ako. May tatay pala ako na nagmamahal sa akin. May tatay pala ako na naaawa sa aking kalagayan, nahahabag sa akin. At yung mga bagay na hindi maganda, papalitan ng pagsasaya. Sapagkat ang isang anak na nawala, bumalik. Ang isang anak na namatay, muling nabuhay. Magagalak ang Ama sa atin.
Mga kapatid, pagbubulay-bulay. Okay? Iniisip ng anak na siya'y pagagalitan o pagmamalupitan ng kanyang ama sa kanyang pagbabalik. Subalit hindi yon ang nangyari, sa halip, kabaligtaran. Naranasan niya yung habag, pagmamahal, at ipinadama ng ama sa kanya. Question para sa atin. Okay. Isipin natin ang panahon na tayo ay pinagalitan, pinagmalupitan, o kaya ay pinarusahan ng ating magulang dahil sa nagawa nating pagkakamali. Ano damdamin natin? Okay. Nung panahon na tayo pinapalo ng ating nanay, ng ating tatay, pinapagalitan, pinaparusahan, ano ba ang laman ng ating damdamin? Isipin natin yun. Lahat naman tayo nakaranas ng palo. Ako rin napalo. Hindi ako pinalo ng tatay ko, pero pinalo ako ng nanay ko nung maliit pa ako. Okay. O kaya yung baliktad naman. Ano damdamin natin kapag meron tayong nagawang mali? Pero imbis na pagalitan tayo, nakaranas tayo, na tayo'y patawarin. Okay? Iba kung minsan tayo, takot na takot tayo. Pag may nagawa tayong mali, parang ayaw nating lumapit. Ayaw nating mag-confess. Diba? Okay? Kung minsan tinuturo natin kung sino-sino. Okay? Pero paglapit natin, imbis na pag sinabi, Nay, patawad kasi nabasa ko yung mamahaling vase, yung worth 100,000. Imbis na sabihin, ano? 100,000 na vase, pinasag mo. Imbis na ganun, anak, sige, pinapatawad na kita, mahal kita. Kahit na nabasag mo yung vase kasi mas mahalaga ka sa akin kaysa doon sa vase na worth 100,000. Anong damdamin natin? Okay. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At alam ng Diyos yung kalagayan ng ating mga puso. Alam niya na merong dapat ayusin sa ating mga puso. And let us just allow God to minister to us sa umagang ito. Okay. Kung yung bunso kaya hindi pinatawad ng tatay, hindi siya na-restore, ano kaya ang buhay niya hanggang ngayon? Ibig sabihin, alipin pa rin siya. Nagtatrabaho para kumain. Kahit na pinaglilingkuran niya yung tatay niya, hindi siya binibigyan ng pagkain kasi alipin. So, magtrabaho ka muna bago kita bigyan ng pagkain. Ano kaya ang difference, mga kapatid? Okay? So, may imagine natin, tayo rin kaya, kung hindi natin tatayuan na tayo yung mga anak ng Diyos, ano kaya ang magiging kalagayan natin? Okay? Ano kaya magiging kalagayan natin? O kung tatanggapin natin na tayo'y anak ng Diyos, ano kaya ang magbabago sa buhay natin? At yan yung gustong iparanas ng Diyos sa atin. For so many years, yes, tayo'y mga anak ng Diyos, pero tayo'y nagmumukhang alipin. Dahil yun ang mindset na nilalagay sa atin ng mundo. Hindi, kahit na ang church, kumisan, hindi naituro sa atin na dapat pala ang tatayuan natin, anak ako ng Diyos. Yun pala ang dahilan kung bakit lahat ng pangako ng Diyos na magaganda, hindi natin matanggap. Bakit? Ang mindset natin, kailangan ko munang gumawa para bigyan ako ni Lord ng blessing, bigyan ako ng Lord ng blessing. O, di ba maganda? Tay, di ba anak mo ko? Di ba mahal mo ko? Tay, kailangan ko ng ganito eh. Tay, kailangan ko ng ganito eh.
Hindi naman sasabihin ng tatay, magtrabaho ka muna bago ko ibigay sa iyo yan. Pagko sabi, anak, ano na ngayon kailangan mo? Kailangan mo ng kotse o ito? Anak, ano kailangan mo o ito? Okay. And that's the big difference, mga kapatid. Kung magbabago yung ating kaisipan, kung sino tayo sa harap ng ating Diyos. Tayo'y mga minamahal niyang anak. We are God's children. We are sons and daughters of the Most High God. Mga kapatid, sabi, Philippians 4:19, and my God will supply all my needs. Lord, sabi mo, bibigay mo lahat ng pangangailangan ko according to your riches and glory through Christ Jesus. Lord, kailangan magtrabaho muna ako. Bago mo ibigay, magtatrabaho muna ako. Bago mo ibigay, magtatrabaho muna ako. Bago mo ibigay, pagod na tayo. Pagod na tayo. Bakit? Iba ang nilagay ng mundo sa ating isipan. Iba ang pamamaraan ng Diyos. Mga kapatid, okay, paano ba natin hinuhusgan? How do we treat ourselves, mga kapatid? Siguro kaya hindi ako binibless ni Lord kasi hindi ako nagbabasa ng Bible. Siguro kaya hindi ako binibless ni Lord kasi hindi ako na-attend ng prayer meeting. Siguro kaya hindi ako binibless ni Lord kasi madaming time absent ako sa worship. Wala dito. Okay? So, ang nais ng Diyos, iayos yung ating puso sa Kanya. Okay? And God loves us so much. Sabi nga, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibigay na niya ang kanyang kaisa-isang anak. Diba sabi ko nga nung Christmas, sino ang mahal ng Diyos? Mas mahal ng Diyos tayo o si Jesus? Mas mahal ng Diyos tayo. Bakit? Pero mo yung isang anak niya, pinayagan niya pumunta dito para lang mamatay dahil sa atin. Mas mahal tayo ng Diyos. And God will continue to love us no matter what. Bakit? Anak tayo eh. Anak tayo. Anak tayo. Mga kapatid, kung mali ang isip natin, napipigilan yung daloy ng blessing ng Lord sa buhay natin. Okay. Tatayuan natin na tayo mga anak ng Diyos. I do believe our lives will change. Magbabago ang isip natin. Magbabago ang pananaw natin sa buhay. Bakit, mga kapatid? God has given us the wisdom knowledge paano natin mapagtatanggumpayan lahat ng kaaway sa buhay natin. Okay. Mga kapatid, verses lang po. Okay, John 3:16 yan, di ba? Ang Diyos ay pag-ibig at siya ang gumawa ng paraan para makabalik tayo sa kanyang piling at nang maranasan natin ang lubos ng, mali ata Tagalog, ang lubos niyang pag-ibig sa atin. Hindi yung kanyang. Okay? 2 verse lang po nilagay ko, mga kapatid. Una, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang takot. So, ano ibig sabihin, mga kapatid? Kung alam nating mahal natin ng Diyos, o mahal tayo ng Diyos, mahal natin siya. Ano man yung pagkakamali natin, mga kapatid, makakalapit tayo sa Kanya. Makakalapit tayo sa Kanya na walang takot. Na alam natin, pagpunta natin sa Kanyang harapan, yayakapin niya tayo, hahagkan niya tayo, at sasabihin niya sa atin, anak, mahal na mahal kita.
1 Peter 4:8. Love covers a multitude of sin. Tinatakpan daw ng pag-ibig ang napakaraming kasalanan. Mga kapatid, yun yung nakita ng tatay dun sa bunsong anak, nahabag siya. Bakit? Alam niya, maraming kasalanan yung kanyang anak. Alam niya, nagdurusa yung kanyang anak. Kaya imbis na susumbatan niya, niyakap niya, hinalikan niya. Okay. Love covers a multitude of sin. Gaano man karaming ating kasalanan, mga kapatid, tinatakpan niya ng pag-ibig ng Diyos. At ang nais na ipakita at paranas ng Diyos sa atin, yung kanyang pagmamahal sa atin. Thank you, Abba. Thank you, Father, for your great, great love for each and every one of us. Father, I pray right now, mga kapatid, just desire it. Desire nyo, Aba, o kaya tatay, pwede ba yung ginawa mo doon sa bunsong anak, tumakbo ka papunta sa kanya, niyakap mo at hinalkan, pwede ba iparanas mo sa akin? Paranas mo naman sa akin, tayo. And God will do the rest. Sa mga kapatid, it is up to us. Right now, lumapit tayo sa ating tatay. Naghihintay siya. At pag nakita niyang dumarating na tayo, tatakbo siya sa atin, yayakapin niya tayo, hahagkan, at sasabihin sa atin, Anak, mahal kita. Anak, hindi nagbabago ang pag-ibig ko sa iyo. Anak pa rin kita. Anak pa rin kita. Father, thank you for this message. And I pray, Father God, huwag po ito naming tanggapin sa isip. Tanggapin po namin sa aming puso. Kasi gusto naming maranasan yung pag-ibig mo. Ay, pwede ba? Payakap naman. Ay, pwede ba? Pakandong naman. Father, alam mo ang pangangailangan na yung mga anak. Kayo po ang pumatagpo sa kanila sa kanilang mga kalagayan. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name, be glorified, be magnified sa lahat po ng bagay na gagawin nyo sa aming pong mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen, 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 Amen. Hallelujah.